Protector din ba si BBM ng Pogo? Dapat hindi nakikialam si Presidente. Misis niya na si Lisa Araneta Marcos ay wala ring binanggit sa Pogo. Pero sikreto pala ang bunal. Sinuntahan ni Romualdez, 1 bilyong piso ang bitbit niya, panay ayuda. So ibig sabihin, ang politika natin ngayon, puro ayuda. Anong Raymond Channel? Magandang umaga. Si Philbert Vlogs. So ito po si Dr. Toto Kausing or call me Dr. Toto Bonyog. At ako po ay Doctor of Jurisprudence at isa ding inhenyero. At ating pag-usapan sa ngayon ay pagpapatuloy para tungkol dun sa Pago. Ano ba talagang meron sa Pogo? Ito, scoop ko naman ito. Exclusive ko ito nakuha sa aking, sa aking bubuwit na iwan. So, Alakdan 46 channel, good morning po. Tapos, hello, Attorney Kausing, sabi ni Philbert. So, ito, ladies and gentlemen. Nagkita ba, Mr. BBM, Mr. Bongbong Marcos, Presidente, Smartmatic President? Bakit kayo nagkita ni Bong Pineda 2 araw matapos ang raid sa Pogo dyan sa Purak? Ngayon, at kung nagkita kayo ni Bong Pineda, anong inyong pinag-usapan? Well, hindi ko alam. Kung ano man ang inyong pinag-usapan, kayo lang nakakaalam, pero ang importante, nakita ng mga bubuwit ko. Mga bubuwit ko. Highly placed sources. Nakita kayo dun sa Royce Hotel. Ano ba yung Royce Hotel? Iyan yung may casino yan. Ang Royce Hotel ay pag-aari ni Bong Pineda. So, bakit kayo nakita nun 2 days after the raid? So, ibig mo sabihin, nakipag-usap ka na sasabihin ni BBM sa PAOK na wag ikalad ka rin pangalan mo? Ladies and gentlemen, si Bong Pineda po ay may-ari ng Royce Hotel at saka yung casino dyan sa loob ng Royce Hotel, dyan sa Angeles City. So ngayon, sinasabi ko noon na si Bong Pineda ay alam na alam niya po yung nangyayari doon sa Purak at hindi pwede sabihin nila na hindi niya alam. So ngayon, ang problema ko ay nagdi-deny din ang misis niya na si Baby Lilia Pineda na Vice Governor. Pinagalitan pa niya si Mayor Jing Capel ng Purak, Pampanga. At bakit daw hindi ni alam ni Vice Governor Lilia Pineda na mayroon palang Pogo doon? 10 hectares, hindi makikita. So, ang tanong naman ngayon, magandang tanong yan, Vicente Asadon Loyola, protector din ba si BBM ng Pogo? Well, hindi ko alam kasi hindi naman sinabi sa akin ng bubuwit ko kung ano ang napag-usapan ni Bong Pineda at saka ni BBM. Basta ang importante, nagkita sila ron. So kung ano man yon, ang tawag ko doon ay inappropriate. Ang tawag doon ay improper action by the President. Dapat hindi nakikialam si Presidente. Mula noon hanggang ngayon, wala siyang binanggit patungkol sa Pogo. Kahit yung misis niya na si Lisa Araneta Marcos ay wala ring binanggit sa Pogo. Pero sikreto pala ang bunal, sabi ng Ilonggo. Sikreto bunal. Ibig sabihin sikreto bunal, sikreto yung palo. So ngayon, bakit naman kayo? Pakisagot nga, Mr. BBM. Kung inosente ka man doon, at ano ang meron kay Bong Pineda na isang private person, na isang kilalang gambling king dyan sa Central Luzon? Ano ang meron kay Bong Pineda? Ibig sabihin, kung nakipagkita ang ating presidente sa isang tao na kilala na hari ng sugal, ay masama ang ibig sabihin. Sa morality-wise, masama ang ibig sabihin. At bakit siya nakipagkita ron? Sagutin mo nga, Mr. Malacanang Boy, sagutin mo nga kung bakit ka nakipagkita kay BBM. Kay Bong Pineda. Kilala naman ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas kung sino si Bong Pineda. Si Bong Pineda ay hari ng Huiting nung araw pa. Na kung saan ang Huiting ay nagpapataya sila sa mga tao dyan, ang mga taong pobre, taya din naman taya, ay namumuno yung pag-asa sa kanilang puso't isipan na baka palang manalo. Eh paano kayo mananalo? Kontrolado ni Bong Pineda ang pagbubula ng mga numero na lalabas. Hindi nyo alam kung 1 o 37 lalabas. Ang mangyari dyan, kasi lalo pa ngayon na computerized, pag encode sa computer, malalaman na kung anong mga numero na bakante at iyon ang bubunutin nila sa kanilang bingguhan. Kaya nga walang kwenta yung sugal-sugal na waiting na yan. Kaya nga naibilang yung naisilang yung tinatawag na STL, Small Town Lottery, at iyon na ang pagbabasihan ng numero na lalabas. Pero kahit ganun pa man ang nangyari,
Ang ginagawa naman nila sa STL, talagang mautak at matindi ang imahinasyon ng mga gambling lords natin. Hindi lang si Bong Pineda. Kumukuha ng STL, sa STL na yan, at ang 30% lamang ang ibinibigay sa Philippine Charity Statistics Office. At ang 70% ay tinataya nila sa illegal na STL. Yan po ang nangyayari sa STL. Ngayon, nitong huli, yumabong naman ang isang klaseng sugal bago ng panahon ng pandemic. Yan po yung isabong. May isabong sila ni Atong Ang pinakamalaki. May isabong si General Kaskulan, may isabong din si Ambit Antonio, may isabong pang isa, at may isabong din si Bong Pineda. Ang lahat ng isabong ay tumigil na. Hanggang ngayon nag-operate kay Bong Pineda. Bakit? May pinagpipilian ba? Si Bong Pineda hindi naman laki sa farm yan. So ngayon, sa ngayon, ng bandang huli, ay si Bong Pineda ay involved na siya sa casino. At ayon sa akin bubuwit, pati Pogo, involved na rin siya. Kaya siya po, alam na alam niya yung larong Pogo. Hindi naman makapasok sa Purak, Pampanga yung Pogo kung hindi magpapaalam kay Bong Pineda. Lalo pat gobernador yung anak niya na si Delta Dines Pineda na mahilig sa basketball. Gobernador, magpakalalaki ka lagi ha. Tapos ngayon, winalawala, hindi nyo alam. Tapos si Mayor Jing Capel, ang bata ninyo dyan, pati si Lito Lapid, kasama na si Jimmy. Kaya yan ang, kung may isang kalbaryo, actually hindi lang isang kalbaryo ng mga Kapampangan. Ang kalbaryo ng Kapampangan na nahihiya ang Kapampangan sa buong Pilipinas ay si Bong Pineda, si Lilia Pineda, si Delta Pineda, si GMA, at saka si Lito Lapid, Leon Guerrero, na mahulog na sa kabayo. Sinasabi pa na wala siyang alam sa Pogo. Ikaw bang chairman ng committee na mag-iimbestiga sa Pogo? Hindi mo alam? Anong klase ka naman, Mr. Senator Lito Lapid? Tapos, nakiki-contest ka pa kay Romualdez. Ang ginagawa mo, pumupunta ka sa mga probinsya-probinsya, mamimigay ng ayuda. Si Romualdez, mamimigay din ng ayuda nung pumunta sa huli. Ang huling probinsya pinuntahan ay yung Surigao. Napunta siya sa Agusan Agusan, iba pa yon. Napunta rin siya sa Benguet, La Trinidad. Saan pa siya napunta? Ang lahat ng pinuntahan ni Romualdez, 1 bilyong piso ang bitbit niya, panay ayuda. So, ibig sabihin, ang politika natin ngayon, puro ayuda. Wag nyo nang iboto yung namimigay ng ayuda. Kasi unang-una, magkano ba kailangan ng Pilipino para mabuhay? Bakit bibigyan mo lang na 10,000? Hindi yan. Ngayon, may tinatawag kayo na AKAP, ayuda sa kapusang pera, mamimigay kayo ng 10,000. 10,000 binibigay nyo, tapos may utos sa mga taong tumanggap na pumunta sa kay kapitan. Pagdating kay kapitan, kukunin ng 8,500. Paano yan, Wesley Gatchalian? Huwag mo sabihin, hindi mo alam yan. Imposible naman na hindi mo alam yan. So anyway, ipapakita natin ngayon yung connection ni na Jing Capel, Lito Lapid, si Roberto Pert Cruz na siyang may-ari ng Royal Grand Palazzo, na kung saan makikita yung 10 hectares na Pogo. Okay. Ipakita rin natin na ang mayor ng Angeles City ay nangungulikta ng 1 milyon kada buwan diyan sa Pogo sa Angeles. At ang congressman ng Angeles City na si John Lasatin ay nangungulikta rin ng 1 million isang buwan na suhol mula sa Pogo diyan sa Angeles City. Yan ang sabi ng aking bubuwit. Okay? So, ito naman. Ipakita ko lang, i-share screen ko lang ang litrato na kung saan makikita mo sandali lang. Sandali lang. Medyo nawala lang aking ipapakita. Itatype ko lang, sandali lang. Makikita nyo sa litrato habang hinahanap ko ay yung ribbon cutting. Ang pagpuputol ng ribbon ng pagbukas ng Pogo doon sa Angeles City. At makikita mo dyan, ang nag-ribbon cut, ang nagpumutol ng kanilang ribbon para buksan ay walang iba, kundi si Cassandra Leong. Si Cassandra Leong po, siya po ang kapartner o kasama ni Alice Go. Ang nagpapatakbo ng Bamban na Pogo ay si Alice Go. Ang nagpapatakbo ng Purak ay itong si Cassandra
Leong. Okay, ito po ang kanyang litrato. Cancel, up. Okay. So tandaan yung mukha na yan. Yan po sa gitna si Cassandra Leong. Ang lalaki sa kanan, iyan po si tingnan ko muna. Ang lalaki sa kanan, nasa gitna si Cassandra Leong. Ang lalaki sa kanan ay si Major Guevara. Si Major Guevara ang sumita sa NBI nang ni-raid ng NBI ang Fontana. At bakit siya manita? So anyway, ang sa kaliwa, yan yung babae na asawa ni Major Guevara na isang opisyal ng Bureau of Immigration. Ano ang meron dyan kay Major Guevara? Si Major Guevara ang number 1 protector dyan ni Cassandra Leong. At saka siyempre ni Alice Go. Pagkatapos, ito naman ang asawa niya na Bureau of Immigration Officer ay siya yung in charge sa pagpapasok ng lahat ng Chinese na mga banyaga na nagtatrabaho sa Bamban at Purak Pugo. So, tingnan nyo yan ang mukha ng babaeng yan, kanyang asawa. Ay, baliit, no? Palakihin ko ang litrato. Ayan. Malaki ng litrato. So, si babaeng mataba, yan po ang guilty sa pagpapasok ng mga Chinese na ginagamit sa Pugo, sa Purak at Bamban. Ito naman itong kanyang husband na si Major Guevara. Ito yan po ay talagang protector din nila. Ang sa gitna ay bata pa ni si Cassandra Leong. So, ibig sabihin, makikita mo ang connection sa kanila. So, ngayon, titingnan naman natin ang paano naman ang connection ni Bert Cruz sa ni Jing Capil. Lang. Yan pala, ito yung ribbon cutting ceremony ng pangpugo dyan sa Angeles City na kinat ang ribbon ni Cassandra Leong na siya nagpapatakbo sa Purak Pugo. So, katabi niya na matabang babae, yan po ang administrator ni Mayor Lasatin. Ang sa kaliwa, hindi ko alamin ko kung sino yung babaeng yan. So, ang nagbukas, ang kasama niya sa pagputol ng ribbon ay yan po si Immigration Officer Bagwoman. Yan po yung Chief of Staff ni Mayor Lasatin na si Calagwas. Siya po ang tumatanggap ng 1 milyon buwan-buwan ni Mayor Lasatin. Tapos itong sa kanang babae, tingnan ko nga. So anyway, hindi ko nakalimutan ang pangalan ng babaeng yan. Ito naman, may papakita naman ako sa inyo. O yun, si Capil ang nakadilaw. Si Roberto Cruz yung naka-pink. At ang mga guhit-guhit, si Mayor Lasatin. So, ito naman sila nag-usap, doon sila, ang sabi sa akin, ito ay doon sa Angeles City. Pero nakita ko ang background parang sa Purak Napuntahan ko kasi itong lugar nito eh. So anyway, iyan po ang katibayan na si Roberto Cruz at Jing Capil ay magka-BFF. So, ano ang kahalagahan yan sa kwentong ito? Sinabi ko nung araw, sa unang mga vlogs ko, na si Roberto Cruz ang lumalabas, nagpakilala na may-ari ng 106.4 hectares. At siya nag-apply noong 2001 at inaprobaan 2003, nag-apply na i-convert ang mga lupa mula sa agrikultura o sakahan patungo sa bahayan o pabahay, patungo sa komersyal at saka pangturismo na lupa. Ngayon, naaprubahan yan at nagpetisyon ang mga farmers at inaprubahan naman ng Department of Agrarian Reform Central Office ang pag-revoke at ang natira, sabi ng Department of Agrarian Reform Central Office, ang natira na lupa na hindi na develop ay yun ay bibigay sa mga farmers. So nagkunenta mahigit 50 hectares, 550 hectares ang mga natira. So ang 50 hectares kasi, ang 60 hectares kasi ginawa niyang golf course na kung saan si Lito Lapid nag-golf lag eh. Tapos may hotel dyan. Pagkatapos may mga bahayan. Sa mga bahay, mga magagarang bahay. Kung makita mo yung bahay sa likod nila, panggagara, pang mansion, pang Roman Empire. So ngayon, yung natirang 50 hectares, doon sa 10 hektarya noon, doon tinayo yung Pugo. So noong November 25, 2019, nanalo ang mga farmers sa kanilang kaso na idineklara na ng Dar Central Office ang mga lupa ay ibigay sa farmers. Akalain mo na hindi pa binigay kasi nung nanalo ng November 25, 2019,
Nag-umpisa na para sila construct, pagpatayo ng mga building ng Pugo noong October 2019. So gumawa sila ng paraan na hindi mapapatupad ang desisyon. Kaya hanggang ngayon, nakatayo yung Pugo dyan. At kunyari, nag-apila sila sa Office of the President. At sa panahon ni Duterte, nag-apila sila. Pero ang problema, hanggang sa panahon ni BBM, ay hindi pa rin niya ito dinesisyonan. Ang ibig sabihin, pag walang desisyon, hindi may papatupad ang mga binigay ng desisyon para sa mga farmers natin. Ganon po kabalahura itong ginagawa ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, sa ngalan lamang ng pera ay nawawala na yung mga katarungan at katotohanan para sa ating bayan. So, mapayag ba kayo ganyan? Hanggang ngayon, ganon na lang lagi ba? Oh. Ngayon, ito naman ang dalawang pulis na to. Ito naman sila, itong mga protector. Dalawang regional director Hidalgo at saka si provincial director Levy Hope Basilio. Sa Bamban at Porac sila nagkakampihan dyan. Tapos, ito naman, ang litrato na kung saan makita mo sa bandang kaliwa, andun si Major Guevara na sinasabi ko kanina na siyang protector ni Cassandra Leong at saka ni Alice Go. At sa gitna, si Mayor Jing Capil. Yan. Yung isa, mag-Chinese looking doon katabi niya. Tapos sa bandang kanan, sa dulo, si Colonel Gonzales, isa rin na pulis na protector nila. Tapos kasunod niya, si Roberto Cruz, ito sa Perth Cruz, na yung may-ari ng lupa na tinayuan ng Pugo na dapat ay ibinigay na sana sa farmers. So ito naman, ito yung si IC Kalugas. Ito yung bagwoman ni Mayor Lasatin diyan sa Angeles City. Ito po siya tinuturo ng aking bubuwit na tagatanggap ng 1 milyon kada buwan mula sa Angeles City, Pugo. Yan siya, Bakit kaya mataba si ma'am? Hindi ko alam. Siya lang makakasama. Masiba ba sa pagkain? Well. Yun. Diyan lang muna siguro ang ating vlog sa ngayon at least nakikita ninyo at magsi-shoutout na ako. So mga kababayan, magandang umaga sa lahat. Sabi ni Phil Lunsaga, 10 ng pamilya ko single vote for senator. Maganda. Maraming salamat. Edison Moralida, asan ang bagong Pilipinas kung hindi pinapatupad ng tamang batas? O nga naman, Edgar Edihir Bahala, matindi. Benhar Flores, ang korupsyon na sa mga government officials natin mismo. Tapos, Phil Lunsaga, Daraga Albay siya. So, paray na aga sa mga taga Daraga Albay, sa mga Camarines, Sur, sa Sorsogon. Si Benhar Flores, ang korupsyon na sa government, no? Seven Samurai. Tapos si Wow Trending PH, yung abogado attorney na Anselmo Carlos. Ito, ang dadagdag ko bago ako umalis dito, no. Nais ko lang sabihin sa inyo na yung nanalo yung farmers sa kaso na yun na dilabas sa November 25, 2019, ang nagpapanalo po nun ay si attorney Anselmo Carlos. Ngayon, si Anselmo Carlos na abogado, ang anak niya ngayon ito ay abogado rin. Ang nangyari po kay attorney Anselmo Carlos, pagkatapos na naipapanalo niya, pinapatay. Sino kaya nagpapatay? Inambos siya. Kasama ang driver niya. Hanapin natin ang ambos. Para makita ninyo. Ito ngayon, hanapin ko ang litrato. Ipapakita ko sa inyo yung litrato ng pag-ambos kay attorney, kawawa naman ang kapanyero ko. Pero mo, pag tumulong ka sa mga farmers na ganito, kaya maswerte pa rin ako at hindi ako pinatay sa mga tinulungan ko, mga natulungan ko, mga kagaya ng mga farmers sa Nueva Ecija, sa Gapan. Ang naipanalo ko doon, binayaran ako ng isang inahing manok at saka 3 itlog. Yun ang nagsilbing panalo ko. Natin, lawyer, age, slain in Pampanga ambush. Okay, pinatay po siya pagkatapos na tumayo siya bilang abogado sa kaso ng mga taga Porac, Pampanga. Pinatay siya noong January 28, 2020. Hindi, Tuesday. Ano bang Tuesday? Checking ko ang Tuesday. Kasi ang balita, lumabas ng January 28. So, tignan ko kung anong petsa yung Tuesday na sinasabi. 2020. So, January 28. Tuesday, January 28 din. So, January 28, pinatay si attorney Anselmo Carlos. Basahin natin ang balita. A lawyer
who lost in the last polls. Ibig sabihin, tumakbo siya noon ng politika sa Florida Blanca, talo siya. Pero bilang abogado, nangangabogado pa rin siya para sa mga magsasaka ng purak. So nanalo siya, pagkatapos siya panalo, binaril siya. O ito, a lawyer who lost in the last polls and his security aide were gunned down in broad daylight by motorcycle riding gunmen in front of San Vicente Paris Church in Santa Rita Town, Pampanga. Tuesday, police report said. Police identified the victims as attorney Anselmo Montemayor Carlos of Barangay Cabangcalan, Florida Blanca, and his driver Marshall Perez Mendoza of Santa Maria, Bulacan. Both suffered multiple gunshot wounds in different parts of their bodies and they died on the spot.